Nitong gabi mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral in the book of Revelation. Now, sa ating introduction po several weeks ago, natutunan po natin that ang book of Revelation ay madalas po na kinakatakutan ng mga Kristiyano na basahin. Ang rason is because masyado po daw malalim ang mga nakapaloob po daw dito, o yung mga symbolisms ay hindi maunawaan o hindi maintindihan. Bukod po ho dito, ang rason din kung bakit marami ho na ayaw pag-aralan ang Book of Revelation is because napakarami po daw interpretation pagdating po sa aklat na ito. Bagamat ang mga bagay po na yan ay may halong katotohanan to the extent that talagang mahirap unawain po ang Revelation at maraming interpretation po ang Revelation, ang kadahilanan naman po kung bakit ganito is because kapag mali ang ating pagkakaintindi sa estilo ng pagkakasulat ng Revelation, ano-ano na lang po ang masasabi po natin, i-innovate ng mga tao pagdating po sa mga tekstong ito. So we have come to learn that in order to understand the book of Revelation, we first have to come to understand kung ano po yung estilo ng pagkakasulat na kung tawagin po sa wikang English, yung genre o yung estilo ng pagkakabuo, pagkakasulat ng aklat. Ngayon, ang Revelation, base po sa ating natutunan po sa nakaraan, ang genre po nito ay maituturing po apocalyptic. Prophecy, letter. Okay? Yan po ang genre or yung ure o estilo ng pagkakasulat ng Revelation. It is an apocalyptic prophecy letter. Apocalyptic dahil ang mga nabanggit po dito are symbolic. Bagamat ang mga symbolisms po dito in the book ay may literal truths and literal meaning, pero yung mga simbolo mismo na ibinigay po ng Diyos to Christ through the angel to John and then to the churches is not to be taken literal. Bukod pa ho dito, ang Book of Revelation ay maituturing po apocalyptic dahil idinadaan po ito sa mga anghel, which is very common sa mga apocalyptic books. Kagaya po sa mga kapatiran po dito, nung pinag-aaralan niyo po yung Apocrypha o yung mga ilang aklat ng Apocrypha. Kapag binasa niyo po ang unang Enoch, Kapitulo 1, Talatang 2, ang nakalagay po dito is, the holy vision from heaven that was shown by an angel. So ngayon, yung mga ganong klase mga aklat na itinuturing po apocryphal or apocalyptic, lagi mo meron tong, we could say, connection sa mga anghel. At ganon din ang makikita po natin in the book of Revelation mamaya. Moreover, kapag sinabi din po apocalyptic, this has something to do, mga kapatid, with hope. Usually, kapag ang mga apocalyptic na literature ay ibinibigay po sa audience, ang konteksto really kung bakit po ibinibigay po ito is to give comfort sa mga inuusig. Which in the case of the book of Revelation, inuusig po ang mga Kristiyano. Sila po ay dadaan sa mga matitinding trahedya, pagsubok, pag-uusig. So ngayon, in the midst of all these things, nais maghatid po ang Diyos na mensahe of comfort sa kabila po ng kanilang troubles and persecutions. Kaya naman po itinuturing din ang genre of Revelation as prophecy is because the book of Revelation deals also with the future. It has something to do with the future. Halimbawa, ang hindi pa ho natutupad in the book of Revelation is the second coming of Christ. Hindi pa ho natutupad yung Great White Throne Judgment. Hindi pa ho dumarating yung tinatawag new heavens, new earth. So yung mga bagay po na yan that is still yet to come, ay maituturing po natin prophetical. And lastly, kaya po siya itinuring po na letter is because this was sent to the 7 churches ng Asia Minor. So dahil po, nasa Kapitulo 1 ho tayo, ang bawat kapitulo ng anumang klaseng aklat ay may istruktura ho yan. So ano po ang istruktura ng chapter 1 of Revelation? When we look at the structure or outline
ng chapter 1 of Revelation, ito po ay mahati sa dalawang bahagi. Unang-una, yung tinatawag na introduction. At ito po ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 8. Introduction po yan. Dito, ipinapakita ho sa atin ni Juan yung layunin kung bakit po ibinigay ng Diyos ang revelation na ito. At pangalawa, nasaan po siya during this time? He was on the island of Patmos. Moreover, when we look at the second part of Revelation chapter 1, masasabi po natin, this is a reference to the appearance of Christ. To John. Okay? And this is found in 1 verse 9 hanggang 20. So lagi ho natin tatandaan na ang istruktura po ng Kapitulo 1 ay pwede po ihati sa dalawang bahagi. Mula po sa talatang 1 hanggang 8, ito yung tinatawag po natin introduction. Bahagi po dito ang purpose, sino po si Juan, nasaan po si Juan, kanino po niya ibibigay ang sulat na ito. At pangalawa, yung katapusan ng chapter 1, which is the second half, is nagpapakita na po ang ating Panginoon Jesucristo to John the Beloved. So then, now that we understand the structure of chapter 1, simulan po natin ating pag-aaral dito po sa talatang 1 hanggang 3. Now, I must remind you mga kapatid, the reason why we're only doing 3 verses today is because ang bawat bersikulo na ating tatalakayin ay maraming koneksyon sa lumang tipan. Marami. So be ready to turn your Bibles later on. So sabi po dito sa bersikulo 1, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Jesucristo. The revelation from Jesus Christ. Now, yung binanggit po dito, the revelation from Jesus Christ, is something that we also should learn about. Dahil, amongst the ancient manuscripts, yung mga salitang the revelation of Jesus Christ, ay hindi lamang po ito mga salita, kundi sa mga sinaunang manuskrito, ang salitang the revelation of Jesus Christ, ito minsan po ay itinuturing titulo. This was known as a title of the book, the revelation of or from Jesus Christ. Bukod pa ho dito, pagdating po sa mga technical na bagay, may pinagdedebatehan po na ang mga Kristiyano patungkol po sa mga salitang ito. Unang-una, dahil sa original, pwede po ito isalin the revelation about Jesus Christ, or pwede po ito isalin the revelation from Jesus Christ. So ngayon, ang pinagdedebatehan po ng iba is this word of, kung ito po ay dapat of or dapat about. Yan po ang pinagdedebatehan po ng mga Kristiyano. Kapag about, ito po ay tinatawag objective genitive. Nang ibig sabihin, kapag ito yung pananaw po ng iba, it means ang buong aklat ay patungkol kay Jesucristo. Wala nang ibang paksa, wala nang ibang figura, walang ibang tema, kundi si Jesus lang. From chapter 1 hanggang 22, this is only about Jesus. Okay? Pero, kung it's the revelation of or from Jesus Christ, ito'y tinatawag subjective genitive. Which means, bagamat totoo na si Jesus po ang sentro o yung pinakatema ng Revelation, pero siya yung nagpapahayag. Siya yung nagre-reveal. Siya yung nagpapakita sa pamagitan ng mga anghel kung ano yung mga bagay na mangyayari o magaganap. Ngayon,
Kung tatanungin po natin, alin po sa dalawa ang masasabi po natin na tama, mas matimbang po yung tinatawag subjective. Bakit po? Dahil kapag sinabi po natin objective, which means ang buong aklat ng Revelation ay patungkol lang po kay Jesus at wala nang ibang tema, magkakaroon po ng problema. Dahil kapag pinag-aralan po natin in the following months, the rest of the book, makikita po natin maraming judgment is taking place. And although Christ is behind the scenes, pero the word Christ is only mentioned 7 times in Revelation. And moreover, we see that pagdating po sa mga symbolism, halos lahat ng mga symbolisms po in Revelation ay walang koneksyon kay Kristo, at least specifically. Halimbawa, the dragon is not talking about Christ. The beast is not talking about Christ. Yung babae over the moon is not talking about Christ specifically. May connection, but it's not pertaining to Christ specifically. Pero kung sasabihin po natin that the revelation of Jesus Christ is subjective genitive, ang ibig sabihin po niyan, that yung pahayag po ng Book of Revelation ay nagmula kay Kristo na nais po niya ipakita sa kanyang mga alipin. So in this case, we can say, mas matimbang yung the revelation of or from Jesus Christ. So ngayon, what does that have anything to do with the next few words? Well, sabi po dito, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Sa English, the revelation from Jesus Christ, which God gave Him to show His servants what must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John. Now, sa binasa po natin sa versikulo 1, may makikita po tayo na chain or process kung paano po ibinigay yung pahayag na ito. Ito po yung tinatawag revelatory chain. At ano po ang ibig sabihin ng revelatory chain? Ang tanong po dito, saan po o kanino nagmumula ang pahayag? Well, ayon po sa versikulo 1, nagmumula po ito sa Diyos Ama, God the Father. Ngayon, sabi po ng Biblia, ibinigay ng Diyos Ama ang pahayag kanino? Kay Jesus Christ. Ngayon, sabi po ng Biblia, nung makuha ni Jesus ang pahayag po ito, ibinigay po niya kanino? Sa mga lingkod, pero idinaan muna sa mga anghel. And then, idinaan po kanino? Kay John. So yan po yung tinatawag revelatory chain. From God, to Jesus, to the angels, to John. Okay? But here's another question. Dahil si Jesus ay Diyos, shouldn't it not be that the revelation also comes from Him? And the answer is yes. Pero sa gaytong klaseng uri ng pagkakasulat, which is of course apocalyptic, masasabi po natin ang kalooban ng Diyos ay idinaan kay Jesus, ipinaliwanag ni Jesus pamagitan ng mga anghel, at sa pamagitan ng mga anghel ibinigay kay Juan. Yan yung tinatawag na revelatory chain. May mga sequences po yan. Ngayon, may nabanggit din po dito, mga kapatid, that's very, very important. Ayon po sa talatang 1, sabi po dito, yung mga salitang must soon take place. Okay? Now, why is this very important na pag-aralan po natin? Dahil kanina, nabanggit ko po sa inyo that the first 3 verses of Revelation 1 ay maraming koneksyon sa lumang tipan. So ano po ang connection po nito? Well,
tignan muna po natin ang Book of Daniel, chapter 2, verse 28 to 29 and 45. Basahin po natin ang Daniel, chapter 2. Dito po tayo sa Daniel, chapter 2, talatang 28 at 29. Paano nagkaroon ng koneksyon ito? Well, sabi po dito sa Daniel 2, verse 28 hanggang 29. Sabi po ng Biblia, pero may Diyos sa langit na naghahayag ng mga mahiwagang bagay at inihayag niya sa inyo sa panaginip ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon sasabihin ko po sa inyo ang mga pangitaing nakita ninyo sa iyong panaginip. Verse 29. Habang natutulog po kayo, mahal na hari, nananaginip kayo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag ng mga mahiwagang bagay. Now if we pause here for a moment, tignan niyo po yung nakalagay sa talatang 28. At inihayag niya sa inyo sa panaginip ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, pagdating po sa talatang 29, sabi po dito, nanaginip kayo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. In English, in verse 28 and 29, sa wikang English, what will take place in the last days? Verse 29, while on your bed, your thoughts turn to what would happen in the future. So ngayon, bakit po this has a connection with the book of Daniel? Well, let's remove this muna. In the book of Daniel, lalo na po sa Septuagint or yung LXX ng Daniel, which means yung Old Testament in Greek, ang nakalagay po dito mga kapatid is similar pero may halong pagkakaiba. Yung nakita po natin dito is Revelation 1 verse 1. Must soon take place. Place ang nakalagay. Pero pagdating po sa Daniel, ang nakalagay po dito, must soon or must happen rather, in the last days. And then inulit na naman sa verse 29, in the future. So ngayon, ano po ang pinagkaiba ng dalawa? Well, they both have the words must happen. Pero ang pinagkaiba lang po ng dalawa is, one has take place soon, while the other, kailan po ito magaganap? In the last days or future. Now, why is that relevant? Dahil, ang Revelation chapter 1, tsaka ang book of Daniel, is the closest books to each other. Kapag pinag-aralan po ang book of Daniel at ang book of Revelation, halos yung estilo, yung genre, at yung paraan ng kanilang pagpapahayag is almost alike. I'll give you one example. Si Daniel, kapag binasa niyo po ang chapter 9, may ipinakita po ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng anghel. Ganon din ang nangyari kay Juan. Pangalawa, pagdating po kay Daniel, ipinakita po sa kanya ng Diyos yung mga mangyayari patungkol sa paghahari ni Jesus. Yan din ang nangyari kay Juan. Pero ang pinagkaiba lang po ng dalawa is the wording. In Revelation 1, ito yung mga magaganap soon. Pero in Daniel, ang nakalagay, ito yung mga mangyayari o magaganap sa mga huling araw. So the question is, bakit iniba ni Juan yung kanyang wording to take place soon? Bakit hindi na lang po niya nilagay in the last days para talagang humugot siya sa Daniel? Is because nung maibigay po ng Diyos yung kahulugan ng panaginip kay Daniel,
hindi pa dumarating si Jesus. Kaya ho niya sinabi, in the last days. At ano po ba ang kahulugan ng panaginip in chapter 2 ng Daniel? Well, nanaginip po si Nebuchadnezzar ng isang malaking statue na ibaba po ang mga kulay sa kanyang katawan at ang nilalarawan po ng bawat kulay po na yan ay mga empires na mag-aalipin sa mga Israelita. Pero may bato na darating na dudurog sa mga nations na yon. Pero hindi pa nagaganap yon sa panahon ni Daniel. Kaya sinabi po niya, magaganap lang po ito, Nebuchadnezzar, in the last days. Pero ang tanong, kailan po ba nagsimula ang last days? Nung dumating si Jesus. Kaya basahin po natin saglit ang Hebreo 1. Hebreo 1, talatang 1 hanggang 2, para makita po natin kung bakit ganito si Juan sa kanyang paggamit ng Daniel, pero meron po siya iniba. In Hebrews 1, verse 1 and 2, sabi po ng Biblia, noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit itong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. So ang tanong ho dito, kailan nagsimula ang mga huling araw? Well, pwede po sagutin ng iba, nagsimula po ang mga huling araw nung nagkaroon ng World War I, World War II, nung nagkaroon po ng mga Y2K, COVID-19. Hindi ho. Nagsimula ang tinatawag na huling araw nung dumating si Jesus. So nung dumating si Jesus hanggang sa kanyang pagkapako, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, yun na po yung simula ng mga huling araw. So ngayon, ang tanong ho dito, kung yun na po ang simula ng mga huling araw at si Juan ay alagad ng Panginoong Hesukristo, natural na hindi niya na kailangan sabihin, mangyayari ito in the future. Hindi. Ang sinabi niya, it's going to take place soon. Why? Kasi yung inaabangan ni Daniel natupad na sa panahon ni Juan. Yung inaabangan ni Daniel, which is Christ has not yet come in the flesh, dumating na sa panahon ni John, who was an apostle, hanggang sa kanya pag-akyat sa langit, the Lord Jesus, ibinigay na the things that are going to happen. Okay? So ngayon, ang Revelation 1:1 ay katuparan ng Daniel 2:28, 29, and 45. Ngayon, buot pa ho dito mga kapatid, nabanggit din po ng Biblia kanina that yung revelation po na ito na kailangan maganap, ibinigay po sa mga alipin ng Diyos. Hindi lingkod, literally alipin ang nakalagay ho doon. Now, may kaugnayan din po ito sa Lumang Tipan. Basahin po natin ang aklat ng Amos chapter 3. The book of Amos. Hosea, Joel, and Amos. Okay? Amos kapitulo 3, talatang 7. Bakit kailangan ibigay ng Diyos ang pahayag na ito sa mga alipin? Well, sabi po sa Amos 3:7, sa katunayan, hindi gumagawa ng anumang ang Panginoong Diyos na hindi niya muna ipinapabatid sa kanyang mga lingkod na propeta. Ulitin ko ho, sa katunayan, hindi gumagawa ng anuman ang Panginoon Diyos na hindi muna niya ipinapababatid sa kanyang mga lingkod na propeta. Surely, the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. So ngayon, yung nabanggit po natin last time, kinakatakutan po ang aklat ng Revelation for many reasons. Pero for the church, hindi dapat tayo matakot, kundi ibinigay ng Diyos ang book of Revelation sa kanyang mga alipin, which is us, dahil, ang sabi ng Biblia, ipinapahatid po ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang mga lingkod. So no wonder why sinabi ng Biblia, mapalad ang mga tao
na babasahin at pag-aaralan ang Revelation. Dahil hindi po ito ibinigay sa mga hindi mananampalataya. Ibinigay po ang Revelation for the church para malaman ng iglesia na inuusig ng panahon po na yon hanggang ngayon kung ano po ba ang kalooban ng Diyos that will soon take place. Kasi dumarating po yung mga katanungan na yan eh. Kapag may mga trahedya, pag-uusig, nasa trabaho man, sa church, sa labas, hindi nawawala po yung temptation. Hindi po nawawala yung trials. Minsan tayo po ay nadi-distract. Maraming distraction po sa mundo. At minsan, binubulong po ng ating mga madayang puso, sige lang, focus on the world. It's okay to set a little bit of time for the world. Pero ang ginagawa po ng Book of Revelation is to keep you on track, mga anak, mga alipin ko. Huwag kayo magpapadaya sa mga masasabi nating traps ng kamunduhan. Do not be distracted sa binibigay ng mundo. Huwag kayong malulungkot o mawawala ng pag-asa kung kayo dumaranas ng mga pagsubok at pag-uusig. Because at the very end, ang may hawak ng mga bagay na ito ay Diyos pa rin. Jesus Christ holds our future. So therefore, yung nabasa natin sa Amos 3:7, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kalooban in Revelation sa kanyang mga alipin. Pero ang tanong ho dito, sino yung mga alipin na yan? Historically, ito ay tumutukoy sa 7 simbahan. 7 simbahan. Pero hindi ito nalilimitahan lang sa kanila. Ang lahat ng mga na kay Kristo Jesus ay maituturing mga alipin. So hindi lang po kayo mga kapatid, mga anak ng Diyos. Hindi lang po kayo mga lingkod ng Diyos. Pero dahil tinubos po tayo ng ating Panginoon Jesucristo, itinuring din po tayo mga alipin ng Diyos. Pero hindi lang po alipin. When you go to chapter 1, balikan po natin ang chapter 1, hindi lang po alipin ang tawag ho sa atin. Ibaba po natin ang basa sa Revelation chapter 1, at dito po tayo sa talatang 5. Revelation chapter 1, verse 5. Sabi po ng Biblia, mula kay Juan para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Jesucristo. Kung tungkol sa Diyos, siya hindi nagbabago ngayon, noon, at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya ay nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Jesucristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Verse 6, ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanya ang kalulhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. So dito, in chapter 1 alone, may mga ilang elemento of description patungkol po sa mga mananampalataya. Unang-una, tayo po yung mga alipin ni Jesus. Alipin ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay ginawa mga hari ng Panginoon. At pangatlo, tayo po ay itinuring mga pare ng Diyos. Alipin dahil meron na po tayo panibagong Panginoon. Ang ating Panginoon po noon ay walang iba kundi sino ho? Si Satanas. Pero inilipat po tayo ng Diyos mula po sa kamatayan into life everlasting under Christ. So we have a new owner, and a new owner means a new lifestyle, and a new lifestyle means a brand new heart. Pero ginawa din po niya tayong mga hari. Bakit po hari? Dahil lahat po ng ipinamana po sa atin ng Diyos in the future that is to come ay sa atin na. It is ours. The inheritance is ours. We are made rulers in His kingdom under Christ. Pero pagdating po sa pagiging pare, in what way itinuturing po tayo pare? Well, sa lumang tipan, ang trabaho po ng pare ay magturo ng salita ng Diyos,
at mamagitan para sa mga tao. Sa bagong tipan, kaya ho tayo itinuring mga pare is number one, ipinapahayag po natin ang ebanghelyo kanino? Sa mga tao sa labas. So ngayon, hindi lang ho tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga simbahan lang, pero namamagitan din po tayo bilang mga pare sa mga tao sa labas at sa Diyos dahil po sa pangangaral ng ebanghelyo. Pero hindi ho tayo maituturing mga alipin, mga hari, mga pare kung wala po tayo kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. So lagi ho natin tatandaan mga kapatid, ito yung mga titulo, ito yung mga pribileyo na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ngayon, dagdag pa ho dito, when we go to verse 2, sabi po ng Biblia, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. In English, who testifies to everything he saw. That is the Word of God and the testimony, or sa literal, witness of Jesus Christ. Now, bakit po ibinigay ng Diyos at ni Kristo sa mga anghel ang pahayag upang ibigay kay Juan the Beloved? What is the reason? Well, sabi po dito, when John received it, sabi po ng Biblia, may dalawang bagay na kanyang ginawa. Number one, he gave witness. Saan? Number one, the Word of God. And number two, the witness of Jesus. Or minsan tinatawag the testimony of Jesus. Pero it's much more literal na kung tawagin na lang po witness. Okay? Ngayon, why are these two elements important? Kasi nung makita po ni Juan, yung mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos na nakapaloob po sa aklat, there are two elements that he gives testimony to. Number one, the Word of God. And number two, the witness of Jesus. Ngayon, ano hong ibig sabihin ng the Word of God po dito? Kasi minsan, kapag sinabi po yung salitang the Word of God, minsan ito po ay tumutukoy sa kautusan. The Word of Yahweh. The Word of the Lord. Minsan, ito po ay tumutukoy sa Ebanghelyo. Preach the Word in season and out of season. Sabi po ni Timothy. Pero in the book of Revelation, yung Word of God na tinutukoy po dito is really yung lahat na ibinigay ng Diyos that is in the book na parte ng Revelation. So lagi ho natin tatandaan that the Word of God na binabanggit po dito, kung saan nagpatotoo po si Juan, ay patungkol po sa lahat ng ibinigay ng Diyos bilang salita niya na nakapaloob po in Revelation. Bukod ho dito, ano ho ang ibig sabihin ng the witness of Jesus? Or the testimony of Jesus? Does this mean si Jesus Christ ay nagbigay po ng sariling testimony po niya? Is that what it means? But you will see mamaya that whenever the words the witness of Jesus is used, tumutukoy po ito sa kanyang persona at function bilang isang persona na nagpapatotoo that the Word of God na lumabas sa bibig ng Ama is in fact mapagkakatiwalaan. Halimbawa, kung titingnan po natin dito mga kapatid in verse 5, ibaba po natin ang basa sa talatang 5. Verse 5. Sa verse 5, sabi po ng Biblia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. And look at this. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. So inulit na naman.
He is a witness, a faithful witness. Ngayon, kung babasahin po natin ang Kapitulo 3, tignan po natin ang chapter 3. Kapitulo 3, talatang 14. Kapitulo 3, talatang 14. Tignan niyo ho. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. In English, these are the words of the Amen, the faithful and true witness. So si Jesucristo, ilang beses tinawag po in Revelation, the witness of Jesus. Pangalawa, He is a faithful witness. And dito sa Kapitulo 3, He is the faithful and true witness. Now, what does that all mean? It means, nung ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang salita about what will happen in the future, in the history that is to come, or the history of where all of it ends, Jesus Christ, who is God as well, itinuturo po sa atin ng Biblia that when He gave that to the angels, hindi po ito gawa-gawa. Nagmula sa Ama, pinatotohanan ni Jesus that this is in fact true, ibinigay sa anghel, ibinigay kay Juan. Ngayon, nung makita ni Juan yung mga ipinakita sa Revelation, nagbigay po siya ng patotoo. Tunay talaga ang mga ipinakita ng Diyos sa akin. Tunay talaga. And why? Because the authority, mga kapatid, is not just John. The authority is the Father and the Son giving that revelation to John the Apostle. So sabi ho doon, pinatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Jesucristo. Ngayon, pagdating po natin sa talatang 3, this is also very important. Mapalad ang bumabasa at mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Bakit po? Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Now, what you will notice about the book of Revelation, na itanong po ito ni Ninong Efren a couple of weeks ago, ano ang kahulugan ng number 12? Ano ang kahulugan ng number 10? Ano ang kahulugan ng number 7? Ang madalas din po na numero na ginagamit in Revelation is number 3. Yan po ay madalas na ginagamit din po in the book of Revelation. Halimbawa, there are 3 things na itinuring po blessed. Mapalad. Number 1, mapalad po yung nagbabasa. Nakikinig. And number 3, tumutupad. Ngayon, bago po natin himayin yung tatlong ito, the word blessed is found several times in the Bible. Kung natatandaan po natin Salmo 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. And then in the New Testament, nabasa niyo na po ba yung Beatitudes? Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who are meek. Blessed are those who are persecuted. Blessed. Now, in the book of Revelation, 7 times, ginamit yung salitang blessed. Mapalad. Revelation 22, verse 7, sabi po dito, sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. So dito, kitang-kita ho natin that here is one example out of the 7 patungkol po sa blessed. Blessed yung bumabasa. Blessed yung mga nakikinig.
Blessed po yung tumutupad. And then at the end of the book of Revelation, nakalagay po doon, mapalad, mapalad, mapalad. Bakit po itinuring po sila mapalad? Aalamin po natin yan mamaya. Pero pagdating po sa tatlong ito, bakit po niya sinabi, mapalad po yung nagbabasa, o bumabasa, o binabasa ito sa iglesia? Here's the reason why. In the early church, nung unang taon, only 10% in the first century was literate. Anong ho ang ibig sabihin ng literate? May kakayahan magbasa. Which means kung 10% lang nung unang taon may kakayahan magbasa, that means the 90% of that hindi marunong magbasa. So ano ho ang gagawin ng church sa mga hindi marunong magbasa? Sabi ng Biblia, basahin mo ito sa kanila. Now, saan natin makikita sa Biblia that yung mga taong, masasabi natin, who were illiterate, they were not able to read, kundi binasa na lang sa kanila at nakikinig na lang po yung mga nandun sa loob ng simbahan. Dahil wala nga sila kakayahan, basahin ang mga bagay na ito. Well, let's go to Colossians chapter 4. Dito po tayo sa Colossus chapter 4. At basahin po natin ang talatang 16. Colossians chapter 4. Okay? Colossians chapter 4. And let's begin here in verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, pagkabasa nyo ng sulat na ito, ipabasa nyo rin sa iglesia sa Laodicea at basahin nyo rin ang sulat mula sa kanila. In English, after this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. So dito, kitang-kita po natin na inutos po ni Pablo, read this out loud. Read these letters out loud. Pangalawa, sa unang Thessalonica, chapter 5. Unang Thessalonica, kapitulo 5, talatang 27. 1 Thessalonians chapter 5, verse 27. Tingnan niyo po nakalagay sa unang Thessalonica chapter 5, verse 27. Sabi po dito, iniuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. So, when we look at that, every single time na may inuutos po ang mga apostol, kagaya po ng basahin ninyo, read it out loud. Ano po ang ipinapahiwatig po nito? Authority. Authority. Which means, ang mga aklat na masasabi po natin, ibinigay ng Diyos sa kanila, na nais po, ibigay po ng mga apostol sa mga simbahan, upang ipabasa sa kanila, meron po sila tinataglay na otoridad. Pero ano ho ang kaugnayan po niyan sa Revelation? Kagaya po na nabasa natin sa unang Thessalonica at sa Colossus 4, kung yung mga liham na yon ay kailangan basahin out loud sa mga iglesia, dahil may tinataglay po sila authority for the church, ganoon din po for Revelation. The book of Revelation carries authority. Kaya sinabi po ni Juan, mapalad are the ones who read this book. Why? Because it comes from God. Number 2, nakikinig. Ngayon, when you read the book of Revelation, chapters 2 and 3, yung ibig sabihin po na nakikinig is really konektado po dito sa salitang tumutupad. Nakikinig, natutupad, may kaugnayan po yung dalawa na yan. Gayunpaman, yung function po ng pakikinig
is more than yung narinig mo lang yung salita, hanggang dun lang. Yung ibig sabihin po na nakikinig in the book of Revelation ay may kaugnayan po ito sa pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating mga puso. So lahat ng pinapakinggan po natin, hindi yung pasok dito, labas po sa kabila, kundi ninanamnam ng simbahan yung mensahe ng Diyos. So habang ito'y binibitawan ng sino man na buwabasa from Revelation, ang trabaho po ng mga nakikinig is that hinihingi po nila sa Diyos yung pang-unawa na magising po sila, and thirdly, mailagay po ito sa puso. Kaya ano po yung madalas po natin makikita sa 7 simbahan? He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. At ano po nagiging resulta sa mga ayaw makinig? Yung parusa at galit ng Diyos ay sumasa kanila. So, hindi lang po ito just for revelation, mga kapatid. But every single time that the Word of God is being opened, yan dapat po maging mentalidad po ng simbahan. Be ready to hear. Be ready to receive. Hindi yung mamimili ka kung ano yung gusto mong pakinggan. Hindi. Kapag binuksan na ang Biblia, when the Bible speaks, it is God who speaks. Pero ang hinahanap po ng modernong simbahan po ngayon is yung mga bagay na angkop lang sa aking buhay. Yung mga bagay na angkop lang sa aking sitwasyon. Pero ang katotohanan po nito, mga kapatid, mas alam ng Diyos ang ating kailangan dahil siya po ay mas matalino kaysa sa atin. Amen. At tuwing dumalabas po ang salita ng Diyos from the Word of God, from the Bible, we need to absorb that. Kasi yon ang maglilinis ng ating puso't isipan. Lastly, yung salitang tumutupad. Now, kapag sinabi po yung salitang tumutupad, sa original, it has the words to guard or to keep. Okay? Guard and keep. Minsan, it also has the words protect. Okay? Yung ginamit po na salita po dito is terrain, which is referring to guarding, keeping, protecting. So in other words, kagaya po na nakita po natin, the revelation comes from God, it's given to Jesus, mediated through the angel para makarating kay John. Ang trabaho po ni John is to give testimony, at ang trabaho po ng simbahan is to read, makinig, at tuparin. So there's a threefold structure na nangyayari ho dito. So ngayon, ito ang pinaka-importante. Posible na gawin po ito at ito, pero kung wala ho ito, hindi tayo mapalad. Tatandaan ho natin yan. Kahit sino pwede basahin ng Biblia eh. Kahit sino pwede makinig. Pero dito ho, nagkakaalaman kung sino mature or immature sa pananampalataya. Dito nagkakaalaman kung sino talaga nagmamahal sa Diyos. Dito nagkakaalaman kung yung ating pagiging Kristiyano ay tunay o hindi. At dito nagkakaalaman kung talaga mapalad po ba tayo o hindi mapalad. So, maraming nakikinig, maraming buwabasa, pero ang tanong, ilan lang ang tumutupad? Ngayon, kung sinabi lang po ni Juan, mapalad ang buwabasa, mapalad ang mga nakikinig, at wala na ito? Wala. Pero kung ito yung pinakahuling function na kailangan gawin para maituring mapalad, yan ang pinaka-importante, mga kapatid. Now, bakit po kailangan tuparin? Because when we start looking into the entire book later on, makikita po natin may dalawang grupo. Yung mga tapat at hindi tapat. Yung mga tinawag ng Diyos at yung mga namumuhay sa mundong ito na kung tawagin the earth dwellers in the book of Revelation. Now, the reason why ito ang istruktura ng Diyos na ibinigay kay Juan para sa church is because bilang pastol si Jesus,
Ang makikinig at tutupad o susunod sa Kanya ay walang iba kundi ang mga tupa. My sheep hear my voice. My sheep knows me. Pero hindi lang natatapos doon. They follow me. Tumutupad. Ngayon, pagdating po sa huli, bakit po nila kailangang gawin ito? Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Malapit ng mangyari. Now, inulit na naman po ito sa chapter 22, kung ating po babasahin. Chapter 22, verse 10. Inulit po ito ulit in chapter 22, verse 10. Now, it's important that you write down these verses because there is a connection po dito, mga kapatid. So, Revelation 22, verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito dahil malapit na itong matupad. Malapit na. Now, ang ginamit po dito are the words, the time is near. The time is near. Yan ang ginamit po dito. The time is near. Ngayon, kapag ikayo ay nag-evangelize or perhaps may mga nagtanong po sa inyo, kung ang Book of Revelation na isulat 2,000 years ago at sinabi ng Diyos, He is coming soon, bakit hindi pa ho siya bumabalik? The time is near eh. Yun ang nakalagay eh. Pero we must understand, we have to explain anong ibig sabihin ng time. May dalawang klaseng time. Visionary time and then may tinatawag chronological time. Kapag sinabi visionary time, it means yung oras na ibinigay ng Diyos pamagitan ng mga pangitain or symbolisms or revelation na ito. Sa madaling salita, visionary time is God's time. Chronological time would refer to human time. So now, dahil ang Book of Revelation po, ang estilo ng kanyang pagkakasulat is apocalyptic, it cannot be chronological time. Kundi, nung sabihin po ni Jesus, nung sabihin po ng Diyos that the time is near, hindi po nila ibig sabihin yung oras ng mga tao, kundi yung oras pagdating sa timeline ng Diyos. And that can be any time. 2,000 years ay nakalipas na. Pero hindi pa bumabalik ang Diyos. Pero, dahil this time belongs to God, it can be tonight, it can be tomorrow, it can be next year, next month, hindi natin alam. Di ba nabanggit ko po sa inyo noon nung pinag-aaralan po natin ng 2 Peter? Kapag yung huling pinili ng Diyos ay binuksan ni Jesus, babalik na siya. Pero dahil hindi ho natin alam kung sino yung mga pinili ng Diyos all over the world, we don't know when Jesus could come back. So then, when the Bible says the time is near, we need to prepare kasi God could come back anytime. Now, bakit po ito lagi inuulit sa Revelation? Because there's a tendency na ang simbahan ay pwede ma-distract. We can be distracted by many things. Our cell phones could be a distraction. Family can be a distraction. Relatives can be a distraction. Work can be a distraction. The world can be a distraction. At ano ibig sabihin po nun? Any family, anything that's in the world that will distract your time away from Christ. Any people, any activity
na ilalayo ka kay Jesus at itutulak ka na magkasala sa Diyos will cause your attention to focus elsewhere. Tatandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng mga opportunities ay nagmumula sa Diyos. These are also temptations na ibinibigay din po ng kaaway to distract you away from Christ. Now, in one sense, totoo talaga, we are to love our families. We are to love people. Pero si Kristo din po ang nagturo at nagsabi, if we love them more than Him, kung wala ka ng oras in prayer, wala ka ng oras for the Word, wala ka ng oras for church, wala ka ng oras for anything, kundi you're being pushed away by many distractions, and that could be anything. There's a reason why kung bakit na isulat ang Revelation. The time is near. Gumising ka. Wake up. It's not all about money. It's not all about popularity. It's not all about ambitions. Wake up. Yan ang purpose ng Revelation. The time is near. Malapit na siya bumalik. Ngayon, as we get further into the book, makikita ho natin that ang 7 simbahan, siguro halos lahat po sa kanila may mga kanya-kanya mga kahinaan, pagsubok na masasabi natin, but they all have one thing in common: distraction. Laodicea, ano po distraction po niya? Kayamanan. Ephesus, ano po distraction po niya? Ministry without love for Christ. Ang bawat simbahan, may mga kanya-kanyang distraction po yan. What is our distraction, mga kapatid? Ano po ang nagpapalayo ho sa iyong pag-iisip sa Diyos? Sabi ng Biblia, the time is near. The time is near. So ngayon, dahil ang Panginoong Jesus ay pwede na po bumalik at any time, ano po ang dapat maging mentalidad ng bawat Kristiyano? Ihanda ang ating mga sarili. Huwag natin tatanggapin ang kasinungalingan ng kaaway. Matagal pa bago bumalik ang Panginoon. Natatandaan niyo po yung mga talinghaga ng mga berhen? Hindi sila naghanda. Nung nagganap na po yung dapat maganap na wedding feast, ano po nangyari? Nung hindi naghanda yung iba, katok sila ng katok. Yan po ay nagpapahiwatig ng mensahe na babalik ang amo, handa ka man o hindi. Handa ka man o hindi. So for the Church of Jesus Christ, we are to remain faithful. And that is why the Bible says, blessed are they that read, that listen, and that keep the words of this prophecy, for the time is near. At makikita po natin sa mga susunod po na Fridays, kung lolobin po ng Diyos, what Jesus has in store for the church. Kaya this evening, mga kapatid, forgive me, I was not able to give you the 7 passages for the word blessed dahil naiwan ko po yung references in the other Bible that I was using. But nonetheless, does anyone have any questions po this evening? Any questions po this evening sa ating mga napag-aralan? Any questions? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan po nitong gabi? Any questions? Brother June, you have a question, ha? Okay. Mama Tess, may tanong ho kayo. Paka-explain nyo nga, Pastor, yung sa 1 Peter 1:16, yung magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano ba ibig sabihin ng magpakabanal? Yeah. Well, yun po ay citas po in Leviticus that kasi kapag sinabi po magpakabanal dahil ang Diyos po ay banal, ang kabanalan po ay isa sa mga ilang katangian po ng Diyos. At dahil po ang Diyos po ay banal, which refers po na walang kadiliman po sa Kanya, hindi po siya namumuhay sa kasalanan, hindi siya kagaya ng mga tao dito sa mundo,
He's really perfect, He's pure. Dahil tayo po ay nasa laman at tayo po ay binago ng Diyos, tinawag, may panibagong nature at lifestyle na po tayo. So yung lifestyle po natin dati is unholiness, ungodliness. So ngayon, nung sabi po ni Pedro, be holy for I am holy, yan na po ang ating panibagong pamumuhay na. Yan ang dapat pong maging buhay na dapat natin tularan, is to be holy. So ano ho itsura po nun? Well, marami ho. Pero ultimately, kapag tayo po, out of love for Christ, sumusunod po sa salita po ng Diyos, nililinis niya po tayo. At ngayon, sa ating pagsunod, masasabi po natin, lumalakad at namumuhay po tayo sa kabanalan. So ang ating pagsunod po kay Kristo ay ebidensya na namumuhay po tayo sa kabanalan. Pero sa isang banda, itinuring po tayo ng Diyos sa panahon po na tayo niligtas bilang mga banal. Kaya ang tawag po sa ating pinabanal, mga saints. Pero to live holy, kailangan sumunod po tayo sa Diyos. Yung ating pagsunod po sa Diyos ay hindi paraan para maligtas, kundi yun ay bunga ng mga taong ligtas. Susunod po sila sa Panginoon. In turn, mamumuhay po sila sa kabanalan. Okay? Alright, thank you. Tay, may tanong ho kayo. Yung 7 times na nabanggit ka mong blessed, Aha. kasama ba yung payag 14 verse 13? Yes, that's the one. Yes. Yung namatay na symbol ng Diyos? Yes. Kung titignan po natin yung Revelation 14, if I'm not mistaken, meron din yata sa 16 eh. I can't recall the whole thing. 14:13. Sabi po dito, pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon mula ngayon. Makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Yeah, that's exactly the verse tayo. And what this means is, yung mga pinatay dahil po sa Ebanghelyo. So, Revelation 14:13, thank you po, that's one of them. And if I'm not mistaken, I think there's also one in Revelation 15 or 16, pero Lord willing, next week we will go through that para we don't miss out. Okay? Anyone else have any other questions, related or unrelated? Yes. Pastor, sa verse 2 and 3, sorry, medyo na-late kasi ako. Yeah. Patungkol dun sa pinapatutuhanan ni Juan na testimony na nakita niya tungkol sa inahayag ng Diyos at sa katotohanan itinuro niya sa Kristo. And then sa verse 3, sa mga bumabasa nakikinig na sulat na ito, tumutupad, is that just strictly patungkol dito sa aklat ng Revelation? Contextually, yes. Yeah. Yes. Pero when we look at the broader scope of the Bible, si Kristo din ang nagsabi, for example, in Luke 11:28, sabi niya, blessed are they who keeps my words. But here in Revelation, it would be the words of this prophecy. So yung pinapatutuhanan niya at sa katotohanan itinuro niya sa Kristo, it's the revelation given to John. Yes, yes. And it would have to be bayaw, it would have to be just revelation in this context kasi notice how in verse 2, it's a reference to prophecy. Right? So if this was the whole Bible, we would say that there are certain books ng Biblia that would not be considered prophetic. Right? So then how would we reconcile that sa verse 1 na upang maipahayag din ng mga ito sa mga alipin ng Diyos or sa mga sumusunod sa Diyos? When we say we apply it to the Christians in that time at sa pangkalahatan of all time, how do we reconcile that then contextually yung sinabi mo na to this sulat or this testimony given to John at this time, how can we then apply that to all the slaves of Christ for all time? Yes, that's a very good question. And I think that the best way to answer that bayaw is found in Revelation 22. If we go to Revelation 22,
And let's begin in verse 16. Revelation 22, verse 16. Sabi dito, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. So, mga iglesia. So, we see the 7 there, historically. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang maniningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na Espiritu at ang babaeng ikakasal. Sino yung babaeng ikakasal? The church. Halik kayo. Sino yung hinahalik kayo? The readers. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo. Dumapit ang sinumang. Right? So yung sinumang cannot be limited only to that context, right? Nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Yeah. So, kaya nga nung pinag-aralan natin yung introduction, may tinatawag eclectic. There's historical side, but there's also a futuristic side to it. So, this would be comparable sa lahat ng generations. Okay? Anyone else have other questions? Related or unrelated sa ating mga napag-aaralan? Okay? Well, if all has been clear, mga kapatid, and I pray that it was clear, if not, you can definitely ask questions later on. But if it was made clear, ang mapupulot po natin na aral po nitong gabi, maghanda. Mapalad tayo. Kasi ibinigay ng Diyos ang aklat na ito para malaman po natin ang kanyang kalooban. And if we read, and if we hear, and if we keep sa tulong po ng Diyos, the time is near, will be a day of delight para sa atin. Therefore, let us give our doxology this evening.